Kakampi Nick Motos, Anaga Ngunyan. Diyos maraming Sabado ng pag-aaga mga tugang. Welcome po sa programang Anaga Ngunyan. Petsa 29, bulan na Nobyembre taon 2014. Ini po ang sa inyong lingkod, Kakamping Allen Riondanga. Ako po si Kakamping Nick Motos Jr. Diyos maraming aga sa inyong gabos. Welcome po sa programang Anaga Ngunyan. Good morning, partner. Partner, good morning. Mga tugang maray na aga po, asin saratsada kan mga bareta. Sa pasada kan mga bareta. Ikasanggato sa taon kan Bibliang Bicol, pigsilibrar. Kay ribaan mga lideres kan mga manlain-lain na denominasyon in mga relihiyon Kristiyano ang nagturipon para iselebrar ang centenaryo kan Bicol Bible as inan ika-115 anibersaryo kan Philippine Bible Society digdi sa syudad ni Naga kan nakaaging Miyerkules sa USI Auditorium. Ang tema ay ang Sharing God's Word, Empowering the Poor, Transforming the Land. Ang aktibidad nakasentro sa kahalagahan nin banal na Biblia, siring man ang dakulang tabang kaini sa personal asin pangnasyon na transformasyon. Sa entrevista kay Miss Perry Cartera, ang marketing manager kan Philippine Bible Society, sa iyong pigtukar ang mga nahaman asin mga plano kan sa indang organisasyon, lalo na para sa mga jóvenes. Ang Philippine Bible Society po ay 115 years na nagsiserve sa iba't ibang klase ng simbahan, Protestants man to or Catholics, no? Ang aming layunin ay mag-provide ng salita ng Diyos sa lengguwahe na mauunawaan ng ating mga kababayan. And for that 115 years, nakapag-translate na tayo ng Biblia sa 8 major languages. Bicol, ito yung sineselebrate natin ngayon. 100 years na yung Bicol, pang-apat siya. Meron na tayong Cebuano, Hiligaynon, Ilocano, Samareño, Pangasinan, Pampango, and syempre Tagalog. So, 8 major languages. At pagkatapos niyan, 2 translation principles ang ginamit natin, ano? Form-based at meaning-based. At ang Bible Society, ang translation natin nanggagaling sa original na wika. Ang Hebreo, Griego, at saka Aramaic. Hindi tayo nagta-translate from English. Yan. At ang isang pinakamalaking nagawa po ng Philippine Bible Society ay napasign natin ang 3 presidente ng Pilipinas na i-declare ang 3rd week ng January as National Bible Week. So sinimulan po ito ni President Ferdinand Marcos, and then i-declare din po ni President Cory Aquino, and then si President Ramos, at saka yun, sila hong 3. At marami na ho ngayong mga barangays ang nagse-celebrate ng National Bible Week every 3rd week po ng January. At yung buong January mismo, sineselebrate natin to as Bible Month. Labi sa 300 ang nag-atindir ka nasabing selebrasyon na naging makulor sa mga presentasyon na tinao kan Kamerata Kultura as in EZER Foundation Violin Orchestra. Presente sa okasyon sinda Vice Alcalde Nelson Legacion na iyo ang nagrepresentar kay Alcalde John Bongat na nasa pagbiyahe ngunyan sa Doha, Qatar. Muy Reverendísimo Arturo Bastes, Vice Gobernador Ato Peña, Dr. Nora Lucero, asin Dr. Edgar Iboho kan Philippine Bible Society, Muy Reverendísimo Rolando Tirona kan Cáceres, dating Chief Justice Renato Puno, Governor Migs Villafuerte, asin Bishop Noel Pantoja, National Director kan Philippine Council of Evangelical Churches. Para sa Anaga Ngunyan News, John Breeze. Bagong direktor kan Metro Naga Water District, formal nang nanumpa sa pwesto. Formal nang nagsumpa sa pwesto ang magiging bagong direktor kang Metro Naga Water District poon Enero 1 taong 2015 matapos panginota ni Alcalde John G. Bongat ang oath-taking sa iyang opisina kanakaaging Lunes. Si Metro Naga Chamber of Commerce and Industry Vice President for Programs and Project George Palma matukaw na bilang sarong bagong direktor na marepresentar kan professional sector sa laog ning 6 na taon kairiba ang anumpang mga direktor kang MNWD. Sa entrevista kan Anaga Ngunyan News, pinagbiklad man ni Palma ang sa iyang enot na gigibuhon sa primerong aldaw niya sa Metro Naga Water District bilang bagong direktor kaini. Well, firstly, ma-coordinate ako sa board kung ano ang, let's say, agenda.
saka kung kailan ang first meeting. So it's more of coordination muna. Pinagsaysay ni Palma ang istorya kung paano siya nakalaog sa posisyon. Well, I learned na meron vacancy. I was requested, I was asked kung interested ako. Sabi ko okay naman siguro mag-submit ako ng aking resume. And then I was endorsed by the Real Estate Brokers of the Philippines, Naga City and Kamsur chapters. Si Palma ang presenteng Vice Presidente kan Camarines Sur Chamber of Commerce and Industry. Bago kaini, naging man siyang National Director kan Real Estate Brokers of the Philippines. Pusog asin bagong liderato ang sa iyang imumukna base sa historya kan ini naging presidente kan manlain-lain na organisasyon kabali na ang Camarines Sur Bankers Association, Camarines Norte Bankers Association, Real Estate Brokers Association, University of the Philippines Sarong Bangi, asin ang UPLB Alumni Association kan Camarines Sur Chapter. Si Palma na nagtapos ng kursong BS Agricultural Extension sa Universidad ng Pilipinas sa Los Baños, mas lalong nabisto sa industriya kan ini tinauan in honra sa pagiging Most Outstanding Manager sa interong network kan Development Bank of the Philippines kan taong 1992. Nagwalat man in mensahe si Palma para sa mga konsumidores kang MNWD. Siguro po para po sa atin mga consumers ng Metro Naga Water District, wini-welcome ko po yung opportunity na ako po ay isa sa maging director ng board. Gagawin ko po yung lahat na aking makakaya para po mabigyan justice yung position na ibinigay sa akin para makapagsilbi po unang-una sa mga consumers. Then definitely, kung ano po mga programs ng ating MNWD, they will be able to, kumbaga, maasahan nila na ako ay makakapag-synergy sa anuman na magiging program at activities. Para sa Nagangunya News, RV Osma. Joint meeting kan Regional Agricultural and Fishery Council as in Independent Component City Agricultural and Fishery Council, Ginibo. Sa katuyuhan na mapag-urulayan ang manungod sa mga bagong pag-aadal sa mushroom production as in health benefits, as in curative effects kan gatas as in karne kan kanding, Ginibo ka nakaaging Webes, Anbulana na Joint Regional Agricultural and Fishery Council, Bicol as in Independent Component City Agricultural and Fishery Council na inatindiran kan mga representantes hali sa anom na probinsya kan Bicol. Sigun ki Jose Cordero, ang Vice Chairperson kan RAFC, sa indang pinagmarhay na gibuhon sa Naga ang tripo ninhuli sa mga agricultural practices na maawot manindang manudan kan iba pang mga LGU na kabale sa RAFC. Sa iya man pigsaysay ang tema kan urulay na mushroom culture. Tapos i-invite namin si Doktora Malanyaon ng Bula para nga i-relate niya yung kinakain natin na inorganic with the incidence ng cancer. Kasi doktora yan eh. Kasi ang dami natin kain tayo ng kung ano-ano eh. Hindi natin alam kung ano. So, yung mga yun. So, nagsisimula na yung mushroom culture. Naging presente man si Vice Alcalde Legasyon na nagpahayag man kan suporta kan syudad sa mga kalakawan agrikultural. Yaon man sa pagtiripon si Konsehal Vidal Castillo na Vice Chairman for Committee on Agriculture as in City Agriculturist Maria Edna Bongalonta. Para sa Nagangunya News, Joan Breeze. Sa Baretang Kapalibutan, Naga River Watershed, tinutulod kan DNR na maging Water Quality Management Area sa Bicol. Nagtiripon kan suodma sa Euratel Naga, Calle del Rio, digdi sa siyudad ni Naga, ang manlain-lain na sektor as in ang DNR Environment Management Bureau sa isinagibong third stakeholders meeting para sa propesto na ang Naga River Watershed maging Water Quality Management Area digdi sa Bicol. Sinabi ni Alexander Caning, kan Department of Environment and Natural Resources Regional Office No. 5, na nagkaigwan na ning duwang meeting kan nakaaging Marso 18 asin Mayo 29, tanganing maipadagos ang mga diskurso kan nasabing propesto base sa Republic Act No. 9275 o ang inaapod na Philippine Clear Water Act of 2004. Ang Naga Watershed sa propesto na idisignar na Water Quality Management Area, padagos na imomonitor kan DENR para maaraman ang kalidad kan tubig sa salog sagkod sa ngunyan sa presenteng kondisyon.
Kabali pa sa pinag-urulayan sa meeting, iyo ang socio-economic profile kan Naga River, resulta kan water quality monitoring para sa primero asin pantulong quarter, status asin an update kan designation kan Naga bilang WQMA asin an mga susunod na mga aktibidades. Para sa Nagangunyan News, RV Osma. Sa Baretang Edukasyon, i-Eskwela Center sa San Felipe, pigbungsod na. Sa katuyuhan na marikas na maitukdo ang paggamit ng teknolohiya sa mga kaakian, lalo na sa mga out-of-school youth, pigbungsod na sa San Felipe, Syudad ni Naga, ang bagong Eskwela Center kaini kan Lunes. Ang Eskwela Center magiging lugar tangarig mabuksan ang mga e-learning opportunities asin maitukdo ang mga gamit kan information and communication technologies bakusa na sa mga kaakian kundi siring man sa mga mobile teachers, instructional managers sa nasambit na barangay. Sigun kipunong barangay Alfonso Rodriguez kan nasambit na barangay, ang proyekto resulta kan pagtarabangan kan gobyerno lokal kan Naga, DepEd asin Barangay Council. Ang siyudad ng Naga, pigbutan kami na tanganing maka-avail kang programa ninda, dapat magkaigwaman kami ng participation. So, saka ko naaraman na ang i-eskwela palan, maray para sa gabos, lalo na yung mga nag-i-eskwela. Si Alcalde John Bongat ang nangenot sa ribbon cutting asin MOA signing. Dakulaan po ang sukayang pag-umaw sa Indo Gabos. Pinagparay nindo, na dahil sayangon na sa Indong futuro, sa pagitan sa Indong pag-enroll, hindi po sa ALS. Ipinaabot ni Lynn Padillo kan alternative learning system na daisin dama untok sa pagtaunin libre asin di kalidad na edukasyon sa paagi kan Eskwela program. Mahon pang pagmati ko muna na naka-launch na ang Barangay San Felipe kang Eskwela. So, let's give a big round of applause to Barangay Captain Ann Rodriguez kasi sa pag-iriba niya sa Barangay Council. Kasi po, sarong dakulaon na tabang po sa alternative learning system, lalo na sa mga out-of-school youth na yaon na naka-enroll sa ALS program ang maitataong tabang po kanini Eskwela program. Daing kaulangan para ang sarong individual daing makapag-adal. Ang ALS nagtataunin libre as hindi kalidad na edukasyon para sa publiko. Para sa Nagangunyan News, John Breeze. Mga personahe kan gobyerno lokal kan Bula, pig-adalan ang public information practices kan syudad. Binisita kan mga empleyado kan gobyerno lokal nin Bula, Camarines Sur, ang syudad ni Naga para adalan ang information technology asin ang public information practices. Ang mga representante hali sa opisina kan alkalde nin Bula na pinanginota ni Private Secretary Carlos Puntalan asin konsehal Glenn Henyo. Matapos kaining makaulay si Alcalde John G. Bongat, diretso sinda sa opisina kan City Events Protocol and Public Information kung saan nagkaigwan in dialogue discussions si Sepio Head Allen Riondanga. Mauot na maaraman kang grupo kung paano nagpa-function ang Sepio sa Public Information Dissemination Matters kan syudad, pagdiseminar kan mga impormasyon sa mga kahimanwa asin ang iba pang mga programa kan nasabing opisina. Para sa Nagangunyan News, RV Osmo. Sa baretang arte asin kultura, musika kan revolusyon, tampok sa selebrasyon kan Bonifacio Day sa Naga. Iseselebrar ka mga taga-Naga digdi sa Plaza 15 Martires at siya nabanggi sa panginginot kang gobyerno lokal kan Naga ang ika-151 kompleanyo ni Andres Bonifacio sa paagi kan sarong palabas na may temang musika at himig ng himagsikan. Sa primerong segment kan programa, mapresentar nin folk dance ang Camarines Sur National High School Dance Troupe asin sasabayan ini ni nagkakapirang mga kanta kan Naga City Hall Choral. Si Bicol Historian Professor Danilo Herona mataoning pataratara manungod sa himagsikan. Susundan ini kan ikaduwang segment na kung saan ipapamalas kan Naga Central School 1 Rondalia ang sa indang masterpiece kabali na ang finale number kan Camarines Sur National High School Dance Troupe. Inantisiparan man ang kanta ni Miss Rosalie Navarro na sarong Nagenya. Ang selebrasyon at siya nabanggi digdi sa Plaza 15 Martires saro sa paagi kan pagtaong onra ki Andres Bonifacio na saro sa mga prominenteng revolutionary figures sa istorya kan Pilipinas. Para sa Nagangunyan News, Jeff Achas. 5 aldaw na child-friendly governance course ginibok kan Development Academy of the Philippines.
Nginhuli sa pagiging modelo pag-abot sa child-friendly practices bako sa nasarunang Bicolandia, kundi sa enterong Pilipinas, napili ang Naga na maging host sa 5 aldaw na child-friendly local governance course na pig-organisar kan Development Academy of the Philippines na pig-partisiparan kan mga LGU hali sa Leyte asin Samar. Sa iyang welcome remarks, ipinaabot ni Alcalde John Bongat ang sa iyang kaugmahan sa pagkakapili kan Naga bilang lugar kan nasambit na tiripon. Si Konsehal Elmer Baldemoro, chairman kan committee iyo ang nag-facilitate kan iba pang mga pangangaipo kan tiripon. Sigun ki Jocelyn Balin, project officer kan DAP, ang kurso igwang obheto na maihera sa mga opisyales lokal kan Samar asin Leyte ang mga estratehiya kung paano ninda magigibo ang polisiya para maging siring man kaurog ang sa indang programa para sa mga kaakian. We are partners with the UNICEF Philippines for the implementation of the child-friendly local governance training course for the LGUs being assisted by the UNICEF, particularly for the provinces of Samar and Leyte. We have been running this course for how many times already? This is the 5th time with the UNICEF, but we also had previous engagement with the Council for the Welfare of Children, where we developed the course, the child-friendly local governance course, and this is the same material that is being used for the conduct of the course for UNICEF naman. Anaga Hall of Fame awardee na sa most child-friendly city sa Pilipinas. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze. Mga nanggarana sa 2014 Batang Pinoy Luzon Qualifying Leg, tinawan onra asin cash incentives kan gobyerno lokal. Tinauwanin onra kan gobyerno lokal ni Naga ang mga nanggaranang atleta kan 2014 Batang Pinoy Luzon Qualifying Leg na ginibudigdi sa siyudad ni Naga kan nakaaging simana. Ini matapos mairepresentar kan mga 75 atleta kan syudad asin matrayumpong makuaninda ang 7 gold medals, 29 silver asin 47 bronze medals. Sina Konsehal Esteban Greg R. Abonal III asin Jose Tuazon ang nangenot sa awarding ceremony na isinagibo kan nakaaging Lunes sa City Hall. Nakaresibi man ng cash incentive ang mga gold medalist ng 3,000 pesos, 2,000 pesos para sa mga silver medalist, asin 1,000 para sa mga bronze medalist. Para sa Anaga Ngunya News, RV Osma. Sa Baretang Sports, Jesuit Athletic Meet, pigpadrinuhan kan Ateneo de Naga University. Padagos na isinasagibong ngunyan digdi sa syudad ni Naga ang Jesuit Athletic Meet o JOM 2014. Inisarong sports event kan gabos na mga Ateneo School sa Pilipinas na hali pa sa Cebu, Davao, Cagayan de Oro, asin Manila. Ini ang primerong taon na nag-host ang Ateneo de Naga University, asin ngunyan mas pang nagdakol ang partisipantes nin huli takabali na ang college department. Nagdagdag man in sports arug kang badminton para mas magtaonin dalan sa mga interesadong atleta. Nagkaigwa man in pagkakataon ang Naga ngunyan para ma-entrevista ang saro sa mga popular asin inaanduyog na player kan Ateneo de Manila University na si Kiefer Ravena. Just keep on working hard. When you have a dream, never stop believing, and just keep on working hard. And for a basketball player, never forget your studies, because you should always have a backup plan in your future. Para sa Anaga Ngunya News, John Breeze. Kamundagan Festival 2014, masikad na! Duwang aldaw poon ngunyan, pupunan na ang sarong bulan na selebrasyon ken Kamundagan Festival digdi sa siyudad ni Naga na pinapanginota ni First Lady Farah Bongat bilang committee chair. Matatandaan na Nobyembre 23, pinailawan ang mga angheles sa Rotonda. Ang Kamundagan Festival ipinagmukna para ikomemorar ang pagkainagurar kan pagiging siyudad ni Naga asin man para iselebrar ang kapangakian ni Kristo para sa mga Romano Katoliko. Manlain-lain na mga aktibidades asin socio-cultural na mga programa ang piglalooman ngunyan na maabot na Disyembre. Kamundagan Festival po pagsiselebrar every December, literally means the birth of Christ. And ini po sa Roman na aktibidad digdi sa Naga kung saan iyuman ini ang pagpaagita kan pagselebrar kan Kapaskuhan. Ano po mga activities sa loob? Sa mga aktibidades ngunyan na Kamundagan, arog man giraray ka nakaaging taon na magkakaigwa ning mga weekend presentations digdiyo kan mga
choral kan mga different schools. An maidadagdag lang unya na taon iyo an parade na ginibo kang or ini-sponsor kang Metro Naga Chamber of Commerce na by titulong Santa Walk. And at the same time, igwa din po nag-sponsor ang Bigs ning Parade of Lights on December 14. Ini po official na mabukas, formal na mabukas sa December 1. Magkakaigwa po ning parada magpuon sa kalabaan kan panganiban na papartisiparan kang 27 barangay, kaibaan mga ginibo manindang mga parol, and ang UP alumni na igwaman pong 12 entries na kasi nagpa-contest man sinda para sa Kamundagan. Ipinadagusta lang si pinunanta last year na Christmas Village na ano tama na naging patok sa mga tao, lalong-lalo na sa mga kaakian, kaya ibinabalik tagiraray niya na taon, pero may mga dagdag ng atraksyon. Iniimbitaran ko po ang gabos na magdigdi or bisitahon po ang Christmas Village na pinipresent po kang lokal na gobyerno Kanaga as part of Kamundagan 2014. Ang pagpapagayon kan Tulong Plaza sa pagselebrar ngunya na Pasko as in Christmas presentations, pigtatabang-tabangan kan mga opisina kan City Hall, arog kan General Services Department, Building Maintenance Office, Arts, Culture and Tourism Office, City Engineers Office, Special Concerns Office as in CEPIO. Asin kan mga nasa pribadong sektor, arog kan Metro Naga Chamber of Commerce and Industry. Ang Plaza Quezon, ang site kan makulor na Christmas Village, ang magiging venue kan manlaylain na entertainment programs na pagpapartisiparan kan nagkakapirang mga contingents halos sa mga colleges as in universities digdi sa syudad ni Naga, kairiba ang mga private cultural groups asin ang iba pang mga organisasyon. Digdi sa sakuyang likodan, digdi gigibuhon ang mga palabas kan mga manlaylain na eskwelahan digdi sa Laog kan Naga kada Sabado asin Domingo sa buong bulan kan Disyembre. Asin sa parting ini digdi man gigibuhon ang food bazaar na kung saan makailing kita din ng manlaylain na klase kan mga kakanon. So kung pwede ka na magbakaling kakanon, basog ka pa habang nagdadalan kan mga palabas digdi sa Plaza Rizal. Kaya inimbitaran gabo sa December 1, 2014 alas 7 ng pagkabanggi, madya na asin makisumaro sa pagselebrar kan Kapaskuhan digdi sa Kamundagan Festival 2014. Para sa Naga Ngunyan News, Jeff Achas. Sa Baretang Salud Health Summit, pigpadrenuhan kan opisina ni Kongresista Robredo. Para tukaron and presenteng kamugtakan kan salud kan mga taga-tercer distrito kan probinsya, pinanginota ni Congresswoman Leni Robredo ang sarong Health Summit na pigatenderan kan opisyales sa salud kan mga manlain-lain na mga munisipyo na kabtang kan tercer kan distrito. Ini inatenderan man ninda Gobernador Migs Villaferte, Vice Gobernador Ato Peña, Vice Mayor Nelson Legacion, asin kan mga konsehales kan syudad. Pigduunan ni Kongresista Leni ang importansya kan pagkasararo sa padagos na pag-asikaso kan salud, bako lang mga namamanuaan kan mga munisipyong sakop kan tercer distrito, kundi kan bilog na probinsya. Sigon sa iya, piglalaoman na durante kan okasyon, makakahaman sindanin mga plano para marikas na masolusyonan ang mga isyu asin mga pangangaipo sa salud. Ang summit is meant to harmonize all the existing programs. It is meant to find out what are the existing needs and to check if the answers to these existing needs are with DOH. Parang right now kasi there is a seeming disconnect between programs and available resources. Sa iya man inumaw ang Naga sa pagpahiling nin sabi niyang dramatic improvement sa pagbaba kan malnutrition rate digdi sa syudad. Para sa Naga Ngunyan News, John Breeze. Asin sa bida na genyo, duwang estudyante kan Concepcion Grande Elementary School, mga bagong modelo sa pagiging onesto. Mga bagong modelo sa pagiging onesto ang ipinabisto kan nakaaging Lunes sa City Hall matapos ining tauwanin onra kan gobyerno lokal. Nakaresibi ning tig 1,000 pesos sinda Dani Kaulikino asin April Evangelista kan Concepcion Grande Elementary School matapos kaining naibalik sa City Treasurer's Office ang nakuan nindang kwarta kan sinda nagkakawat kan nakaaging Batang Pinoy 2014 Luzon qualifying leg sa Metro Naga Sports Complex.
Ang duwa parehas man softball players kan siyudad ni Naga. Para sa Nagangunyan News, RV Osman. Binibining Pilipinas 2014, naging bisita kan Naga. Kaiban mga opisyales kan sarong bistadong telecommunications company, binisita ni Binibining Pilipinas 2014 Mary Jean Lastimosa ang City Hall kan Suudma. Sinda inako ni the City Administrator June Mongoso as in City Events Protocol and Public Information Officer Alan Rayondanga. The place is very, very nice, and since it's my first time, I'm very excited to explore the Naga City, and hopefully you patronize PLDT Home DSL. It's a very reliable internet connection, and I'll be here. I'll be meeting everyone. Hopefully give you a chance to have a photo op also. Naging pagkakataon man ang ginibong pagbisita para maipaabot kan syudad ang mga pangangaipo kaining mga infrastruktura, telekomunikasyon na urog kahalaga sa sarong syudad na padagos na nagtatalubo asin naguuswag. Ipinaabot man kan PLDT ang sa indang plano sa pagbukas kan sa indang opisina digdi sa Naga sa primerong kwarto kan taon 2015 asin mga plano pa sa expansion sa mga upper barangay kan syudad. Para sa Nagangunyan News, John Breeze. Ang Nagangunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang Nagangunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kay basinda kakampi Alan Rayondanga asin kakampi Nick Motos. Ang Nagangunyan. Ini ang sakuyang wish para sa satuyang salo. Magayunon sa kapalinigon ang Naga River para pag-abot ng aldaw, maging kaakit-akit ini. Saka maunlad ang turismo sa Naga. Sana maging malinig, tanganing ang mga parasira, ang madakot tinda malinig yung sira. Usunging mahilig ang satuyang salo, nakalinig, magayon, dakot na sira, at di pwedeng lakuyan. Kaya sa tuyang pangatamanon asin imantiner ang kalinigan sa sanog na ini, na kung sain iyo ang nagtataoning paglaom sa satuyang mga Bicolano. Ika, ano ang wish mo para sa salog? Marikas na legislasyon asin silag na paggugobernar, ilian sa tong pinapaurog sa sanggunian. Ini po si Vice Mayor Nelson Ligacion, kaibahan si Mayor Jan Bongat, asin ang gabos na miyembros kan sangguniang panglungsod. Nagtutubod na sa satong pagkakasararo, ang paggobernar mapapakarhay, asin ang buhay kan lambang nagenyo mapapamarhay. Dalanon yato ang SP Naga Live sa Sky Cable TV Channel 6 kada Martes, alas 8 hasta alas 12 din aga, asin basahon ang SP Highlights sa Bicol Mail. May mga informasyon man sa satong website sp.naga.gov.ph asin ugang Facebook page www.facebook.com/spnagacity para sa komentaryo asin suhestyon. Ipadagos niya to ang satong pakikiaram, pagpapartisipar asin pag-antabay sa mga programa asin pulisiya kan syudad para sa padagos na pag-uswag kan maugmang lugar. Kitang mga syudadano, iyo ang pundasyon asin tunay na yaman kan syudad ni Naga, ang maugmang lugar. Ini po si Councilor Esteban Greg Abunal, kaibahan si Mayor Jan Bongat, Vice Mayor Nelson Ligacion, asin ang kabos na miyembros kan sangguniang panlungsod, nagpapaabot kan satong mga programa sa edukasyon. Para sa nasa kindergarten, igwa kitang EduCare na minataong dekalidad na preparasyon asin marahay na pundasyon para sa satong mga kaakian. Sa elementarya asin sekundarya, ang satong Queen asin Sanggawadan program nagtataong asistensya sa nagkukulang-kulang pantustos sa pagpapaeskwela. Nagtutubod man kami na dapat kada pamilya igwanin graduado sa kolehiyo, kaya ang City Tertiary Scholarship Program nagtatabang sa mga mayong pantuition pero marahay na mga kahubinan. May programa man kita sa mga out of school, maski may edad na, basta porsigidong makatapos ang satong Alternative Learning System Program bukas para magtukdo sa gabos. Ang edukasyon sa tuyang prioridad. Takon gabos na kapag-adal, ang katiusan malalabanan, asin ang progreso sa tung makakamtan.
Ang Naga ngunyan, mas pinakusog, mas pinahiwas na pagbabareta kan mga programa kan sa tuyang gobyerno lokal. Manlain-lain na mga kaaraman manungod sa satong syudad. Ang Naga ngunyan, kada Sabado tuyo alas 9:30 ning pagkaaga, kaiba sinda kakampi Alan Riondanga asin kakampi Nick Motos. Ang Naga ngunyan. Liwat mga tugang welcome giraray sa programang Anaga ngunyan. Kakamping Nick, maray na aga. Maray na aga partner, maray na aga po sa inyong mga tugang. Nadadangog po nito kami ngunyan sa DCOK, PBN TV5, asin sa DWKM 100.7 FM. Yan. At saan mga tugang sa mga dagdag pa niya mga bareta digi sa tuyang programa digi sa Anaga ngunyan. Makaibanan po niya to an macho, guapito, simpatiko, ano ba partner? Na na manager kan Naga City People's Mall tangarig pong ipaabot lang si mga anunsyo manungod po sa indang mga gigiribo na programa, mga aktibidades, in particular po ngunya nagdadang-hadang na ang Kapaskuhan diyan po sa Market Enterprise and Promotions Office Pero antes kayo mga tugang, taonan ta lang po ding marhay na aga ang mga pag-iriba sa Naga City People's Mall. Sa kapos mga parantabi niya to diyan sa mga stallholders ng Naga City People's Mall, maray na aga po sa kapos mga inaabot ko sa tuyang programa sa Laupo kan Tercer Distrito ng Camarines Sur. Good morning po mga tugang kanso udma palang partner bago talang malingawan pinag-ibuman itong mga aktibidades arog katong National Book Month ngunyang kaya baga yaon ang sa tuya pong nasyon sa pagsilibrar kan Book Month. Ini po ninhulis sa rong proklamasyon na pinagpaluwas ka sa tuyang presidente na nagkasabing kada ika-4 na simana kan Nobyembre iyo dapat po ang pagselebrar kan National Book Month. Kasugma po nag-ibo ning garo read aloud event diyan sa may RSR Library na pigpapanginutan po ni Mr. Rico Binluan ang sa pong City Librarian kung saan po dagmang na mga kaakian ang nag-atindir asin nagpartisipar po duman sa read aloud itong kita po ba kaya kuyan nagkutubod kayo duman sa sinasabing ninhuli sa pagbasa may pag-asa. Correct. Partner? Correct and partner. Kung gusto mo daang maladop ang pinaka-ero na parte kan kadagatan, maabot ang pinakaharayong parte kan kalawakan kan universe you read. Sabi kayo partner. Mayong madaog mga tugang sa mga knowledge sa mga kaaraman na makukuha niya to sa paagi ng pagbasa. Siring man, mawataman po palang pasalamatan ang McDonald's. Ang McDonald's kung saan po kung duman sa pagbasa, duman sa reading aloud, nagtabang po ang Jollibee. Si McDonald's mga tugang iyuman so nanginutan katong blood drive kan suud ma. Bloodletting activity. No rin man daw kita magkakaigwang sponsor. Malay mo si KFC free pluggingan. And of course, at saan mga tugang, iyo po ang sa tuya pong himig at musika ng himagsikan dyan po sa may Plaza Quezon. Plaza 15 Martires. 15 Martires. Kung saan po yaon ng Rondalia, Canaga Central School 1. Yaon po ang dance troupe ng Camarines Sur National High School. Yaon po si Miss Rosalie Navarro, partner. At siyan partner, kasabay kang performance niya at siyan sa gigibuhon na himig at musika ng himagsikan. At siyan man siya i-feature duman sa The Voice of the Philippines. Okay. Sarong istasyon man ning telebisyon digdi sa Pilipinas. And of course, dahil we're proud to be
At siya man ang Naga City Hall Coral. Yes, of course. Yan. So yan mga tugang yan po mga aktibidades. And of course, December 1 mga tugang, sa Lunes na po yan. Dahil po niya to paglingawan, iyon na po yan ang pagpuon kan Kamundagan Festival. Ngunyan po sibot-sibot para matapos ang committee kan Kamundagan na pinapamayahan po ni First Lady Farah Bongat. Barabanggi nga ni partner na agiyan ta sa plaza. Correct. Pirming sibot, Kaya sa gabos nato mga pag-iribas na nagsisibot sa Kamundagan Festival Committee, congratulations. Magayon na partner ng plaza. Correct. Nakaagi ako partner. Magayon ang dekorasyon natin. May walkway, may food bazaar. Yan. Saka ining pigihiling ta partner ni mga maabot na si Manager, dahil naman magpaparauran sa correct. And bako yan partner, sarot sa mga abangan tayo ito pong Parade of Lights sa December 1 yung December 1. Mga tugang December 1 puon po yan dyan sa may Rotonda. Mapuon sa Rotonda, garo alas 5 ng pagkahapon, pasiringon po yan sa kasentrohan kang syudad. Kaya po, let's expect heavy traffic. Dyan po sa iwasan na lang po ang panganiban, asin ang kasentrohan. Ninhuli po yan sa higibo na opening kan Kamundagan Festival sa Lunes. Partner? Tawan tandalan partner ining public service ni Manny Nonoy Reporsado. Correct. Ni Jab. Ang nagpapaapod po ang Southern Global Services Multipurpose Cooperative. They are looking for production operators. Female, 18 to 25 years old, at least high school graduate, with or without experience, good eyesight, 20/20 eye vision, height at least 5'1", willing to work in Calamba City, Laguna. Please bring the following requirements: 2 sets, a comprehensive resume with detailed job description with 2x2 or passport size photo in decent attire, 1 piece 2x2 and 1x1 pictures, original and photocopy of school credentials, certificate of employment if available, trainings and seminar certificates. For pre-qualification interview, December 2, 2014, Martes po yan mga tugang sa Metro Naga Public Employment Service Office o Metro Peso. Ground floor, Dolly Building, J. Miranda Avenue sa City Hall Compound, Naga City. Yan. Paabot ni Mr. Nonoy Reporsado. Alright. Kuya Nonoy, good morning. Good morning sa imo na sabi ka to baga mapa-snack. Tano to taday nahanap. Paabutan ko mang partner dagos ning good morning ini sa tuyo mga partisipante duman sa ginigibong barangay budget seminar. Nasa ikahuring parte na po, third day ning training. As in saro po kita duman sa nagtataon ning sarong session tungkol duman sa relasyon kang CBMS saka sa barangay development planning. Yan, good morning. Yan. And para matawanan taman partner ning dalan an sa tuya pong Macho Guapito. Yes. Kompleto. Kalalawgo ni bakuman ni Kuyan ni Vic De Leon. Hindi naman pwedeng Christopher De Leon. Joey De Leon. Bako naman Christopher De Leon. Kay Alex Quetano yan. Ano na lang, Edo Manzano. Edo Manzano, yan. Ang Edo Manzano kang may mga tugang, tapos susulo man sana siya. Correct. Yan. Mga tugang, ang mall manager kan Market Enterprise and Promotion, mall manager kan Naga City People's Mall. As in, ang pamayo po kan Market Enterprise and Promotions Office. Mga tugang, tapos naling ako si pagkaroon na. Mr. Mon Florendo. Mr. Mon Florendo, mga tugang. Sir Mon, good morning and welcome again to Anaga Ngunyan. Hi, good morning pag-iribang Allen saka pag-iribang Nick. Salamat sa indong marayrahay na description. Dahil manggaroy totoo pero parehas man ang pagkagwaping ta. Ako po nagtataoning Diyos Maria na aga sa mga pag-iriba ko sa Market Enterprise and Promotions Office, siring man sa kuya mga pag-iriba dyan, mga stallholders and vendors, mga parabakal, itong iba pa mga paratsinda, mga trabahador, mga porters, dyan po sa laog kang Naga City People's Mall, siring man itong samuya mga suki, mga pag-iribang Allen sa pag-iribang Nick. Ang publiko na iyo ang pinagkakautangan buot kan samuya pong mga kliyente, stallholders and vendors po sa laog kang Naga City People's Mall. Igwa po, nagpasiring po tabi ako di pag-iribang Allen and Nick. Igwa po ko nagka-importanting mga anunsyo as in paabot bako sana sa lalaog kang Naga City People's Mall kundi para man sa publiko.
Primero po, sa December 5, tabi, Pag-iribang Allen and Nick, mapun po itong Christmas Bazaar. Yan po itong seasonal vending. Correct. Na kung saan po tataantang lugar sa mga saradit ng mga negosyante. Ito pong may mga pwesto na magpwesto man duman sa in-between post. Diyan po sa General Luna sa Cudje Hernandez. Sagod itong mga side post, medyo ma-adjusting kadikit, tangaring mataan ang dalan itong pagtinda-ninda ni mga Christmas decor, mga Christmas gifts, mga small items na easy taman na iyo ang kaipuhan ko niya na Christmas season tabi Pag-iribang Nick. So December 5 po yan mapoon hanggang January 5. So 1 month po yan Christmas Bazaar seasonal vending sa laog kang Naga City People's Mall. Ikalawa po, magpuon man pong December 23 hanggang December 31, ito pong firecrackers and pyrotechnics vending. Duman po yan sa Riverside kang Naga City People's Mall. Tatanang tamandalan, pigpasiguro po kay itong Task Force Paputok 2014 na pinamamayuhan ni Pag-iribang Lito de Rosario, kang PSO. Kaibanan man dyan ang PNP, ang City Health Office, Bureau of Fire, ang MEPO po, tangarig mapasiguro na itong mga ititindang mga paputok, siring man itong masiguro taman itong seguridad kang mismo kato nagtitinda sagud itong mga mabakal na daiman na makadanyar kundi makataw talagang kaugmahan na yung katuyawan kang mga paputok sa pyrotechnics. Yan po sa December 23 hanggang December 31. Ikatulo po, sa December 5 man, magkakaigwa po kami ng General Assembly. So inaapudan ko po itong mga stall holders sa itong samuya mga permanent vendors sa laog kang Naga City People's Mall, pati naman si mga trabahador, na magkakaigwa po kita ng annual General Assembly. Diyan po tabi Pag-iribang Allen, Pag-iribang Nick, last year po 97% ang samuyang attendance. So importante pong marayan sa samuyang mga stallholders and vendors ta ilalatag ta dyan so mga nangyari ngunya na taon 2014, ano man si mga achievements, as in, ano nang kamugtakan, presenting kamugtakan kang Naga City People's Mall. Garo pala ini, sir, kwenta State of the Mall Address. Ano? Saan po niyo, sir, mon gigibuan? Gigibuan yan naman sa Activity Center. Ma-report man dyan ito tabing Naga Market Stallholders Federation na pinamamayuhan ni Mr. Claro Alfonso. Tangarig, ito man sa indang mga polisiya, reglamento, maitukar maninda. As in fact, ang sarong ulayan dyan, magkakaigwa na tabi Pag-iribang Allen and Nick ng ID system na kung saan ma-identify ta na through the ID ito pong mga stallholders sa itong sa tuwing mga permanent vendors. So sa December 5 po yan, alauna ng hapon. Imbitado po kamo tabi Pag-iribang Allen. Ikapat po, as in ini-importante man, kasado na po itong samuyang pigmamaot na programa na itong sidewalk vending daita man ma-eradicate dyan sa may J. Hernandez sa may General Luna, tapos duman sa Zamora, especially duman sa mga underpasses sakod duman sa may Prutasan, duman sa may Shoppers Mall. Magpunpong December 1, masarakat na po yan sa second floor, sa third floor, duman sa samuyang vendors area. As early as November po, first week, pigkaurulay mina itong mga pigaangkatang kaya ng mga sira, mga agricultural products duman sa third floor, sa second floor, pinakiulayan na kung mapipwede, magtabang sinda na pakiulayan din mga vendors sa tinampo na duman magtinda sa vendors area ta sa laog kang Naga City People's Mall. 3 days ago man po, meeting mina si mga vendors na Pag-iribat naman na nagtitinda duman sa J. Hernandez, urog na, duman sa Pulanggi sa crossing kang Abella and Igualdad, na kung mapipwede, duman sinda sa tamang lugar sa tamang oras ng pag-vendor. So December 1 po yan. In fact, ito pong 8 hagyanan mapun mga alas 2, babantayan na po yan, tangarin dahil na makababa si mga vendors. Takon dahil tayo mapababa, di siyempre, makakaabot duman sa tinampo. Iiba natin duman sa tamang vendors area. And kasado naman po itong third floor tabi, Pag-iribang Allen, Pag-iribang Nick, pinailawang ko na ning gusto. Pinaguhitan ko na,
malinig ng maray. So, dai pong rason ng mga vendors na dai man sindang lugar na maray na pagtitindahan ninyo tabi. Pero iniyo tabi, Sir Mon, ano iniyo? Libre ba ining itatao duman sa mga vendors ining lugar na ini o May arkila. may arkila? May plasada? Totoo po may plasada yan, pero nagtao po ako ng Kisera Palugit. Sabi ko, siguro within the first week or second week, kung maninigo, ililibrita na muna po ang plasada. Yan, tangarig, dahil sindang rason na duman ngayon sa baba, mayo kaming bayan. Yaong kami sa tinapa, nung mantamasakat kami, may bayan. So, ang sabi mi, ang rason man kang sa indang pagbababa, tayo ang agihan ng tao. Sabi mi man, yung tinampo sa good sidewalk para sa mga motorista sa good sa nangaragaw sa publiko. Nagre-reklamo man itong yaon sa third floor sa good second floor na dahil na nagsasakat ang tao. So sabi ko, kung mayo ka mo niya ako dyan, ang gabo sa tao, masakat na sa second and third floor and ground level kang Naga City People's Mall. Correct. So, ini tabi, mga tugang, pataan din naman inidiretso duman sa mga materinda. Pero ang abot ko niyan, sir, ano ang magiging penalidad kan mabalga? Actually, igwayaning itong illegal vending ordinance. Pwede sinandakupon. Urog na itong obstruction, may administrative penalties yan. So, mapuun yan sa kadikit, mga 75 to 100, tapos nagiging 200, 300, hanggang 500. So mga third offense ken dahil minatabi pigo uli ang kaaging Sabado garo ito sermon kakamping nik mga tugang. Minagian ako diyan sa tungod kan Baker's Plaza. Yan bagang sa likodan kan Plaza Quezon yan P. Burgos area na yan tumbok sa UNC. Sa itong paduman sa may PNP. Dakulong bagay mga sidewalk vendors. Ano yan tabi, sir, kabali yan sa ruta kan bawal sa sidewalk sidewalk bending and kung tatandaan ko pigdadarakop si mga yaraon dyan sa lugar na yan, pinagkurumpiskar su mga paninda. Totoo po yung kasamang alin. In fact, ang publiko nakakarisakin may mga paratinapa dyan, siguro tulong itong nagtitinda ng tinapa sa kantong yan. Ang urulay mi po kaya kang ni Mayor sa kan public safety na inipong luwas kang merkado publiko, cargo po yung kang public safety office. Kung kami man maluwas pa, outside the jurisdiction. May mga vendor mayong vendor sa luwas ng People's Mall pero tamayo ng gwardiya nasa laog na sindangon yan duman sa mga pasilyo. Correct. So makikikoordinar po kita Pag-iribang Little de Rosario para makisabay sa muya sa December 1 sa kampanya na mataanan talaga ng tamang lugar ining sa tuyang mga sidewalk vendors na dumana sa second sa third floor kang Naga City People's Mall. Yan. Bueno, mga tugang partner, itong pag-iistoran ni Sir Mon katong pagbisita ko sa opisina niya, sabi ko mag-ibo kita ng slogan. Saud na. Yan. Pwede kita dyan makatabang partner. Ang programa. Promotions and sabi nga ni Kenny Kakamping Mont Florendo, sa Naga City People's Mall, barato na. Presko. Dakul asin barato. Presko, dakul asin barato. May dagdag pa. Barato na. May tawad pa. May dagdag na. May tawad pa. Kaya saud na. Kaya saud na. Kaya garo yan super perya ay. Garo kulang lang si Sharon partner ang pag sinabi mo kayong pag taga-Naga ka kaya partner, pag sinabi mong saud na, ang malaugulo sa isip mo, merkado po. Correct. Yan. Saud na. And antes lang siguro kita partner magpaaram kuyan lang mawata lang pong i-congratulate ang mga pag-iriba niya to sa Immaculate Conception Parish. Maselebrar na sinda mga tugang kan ika-50 taon na anibersaryo kan parokya. Correct. And ngunya na pagkaaga ginibo mga tugang si enthronement katong pinakagurangan na imahe kan Immaculada Concepcion itong La Purisima. Si Idakula. Trivia lang ini partner sarong hiradalian. Baka nagharapot ka mo tanong may Concepcion Pequeña, tanong may Concepcion Grande. Kan panahon mga tugang saro lang ang Barangay Concepcion sa Naga. Barrio Concepcion.
Kaya lang po, kan mga 1960s, pinagbangaan duang barangay. Binangaan duang barangay by virtue Sarong Dakula. Sarong Sadit, Sarong Dakula. Kay Grande sa Kapikenyo. Grande sa Kapikenyo. Pero ini partner ang Maconsuelo. Mas dakula ang Mas dakula po ang Concepcion Pequeña kaysa sa Grande. Kaysa sa Concepcion Grande. Taano po mga tugang? Takang panahon po, igwang duwang imahe ang Barangay Concepcion. Sarong Sadit, Sarong Dakula. Yan. Itong Sadit na imahe napadalagan sa pamilya sa komunidad kang Barangay Concepcion Pequeña. Kaya Pequeña meaning in Spanish pequeño, maliit Sadit. Grande si dakulang imahe kang La Purísima nakadalagan sa Concepcion Grande. Kaya Concepcion Grande, Concepcion Pequeña. Bako po yan dahil dakula o ang size kang daga kang grande sa kasalit sa Pequeña. Balik na dyan mga tugang. Ang pinagbasehan po ang ngaran, kanduang barangay, si Imahe. Yan. So, trivia lang yan mga tugang. Baka nagpapaharapot, doon nga Concepcion Grande, salit nga kami kaysa sa Pequeña. As in, day malingaw po sa December 8, magsimba. Correct. Ayan. Kapiestahan po yan, kan Immaculada Concepcion, sa mga katugangan niya itong Romano-Katoliko, And Day of Obligation, day talang po malingawan, ang Immaculada Concepcion, iyo ang patron kan Pilipinas. Correct. Patron kan Pilipinas. Bueno, mga tugang, inabutan na kita sa tuyang panahon. Siguro antes lang, sir, mong kita magpaaram, baka igwa ka pang... Baka ka pa, sir, gustong idagdag. Iyo man lang to, Tabi. Pag-iribang Allen, gusto ko lang magpasalamat sa mga pag-iriba ko sa Naga City People's Mall. Imbitaran mo si sa tuyang mga parasaod na bisitaonan sa imo magayon na opisina. Correct. Ang samuhay pong opisina permin bukas sa publiko. Sabi ko nga ni Ken, ang 8 bintana, ang 8 pertahan. Kung kamo po may keha, may reklamo, may suwestyon, open po ang samuhay opisina. Tangarig mas ang bako lang bukas partner ang kaha. Sarado ang kaha. Sarado ang kaha. Pero magayon na partner ang opisina ng Market Enterprise and Promotion Office. Sir Mang Caradoon talang itong pagtinda kan mga paputok gigibuhon lang sa may Riverside from what date to what date? December 23 to December 31. December 23 to yan 31. po ang ultimo sa ng lugar na pwedeng pagtindahan. Ito pong ibang matinda sa luwas. Illegal na yan. Illegal po, dadakupon po yan. So gustong sabihin kaya sermon, kakamping mon, bawal sa laog kan mga mall. Bawal po. Bawal sa mga tiritindahan. Bawal. Dumansa na. Dumansa na sa Riverside. So yan po mga tungano, kung isa po nagpapakalin paputok, outside duman sa Riverside, vicinity kan Riverside, illegal pong pagpabakal iyan. Bueno mga tugang, inabutan na po kita sa tuyang panahon, digi sa programang Anaga Ngunyan, sa ngaran po ni Alcalde Jan Bongat, ni Vice Mayor Nelson Ligacion, sa tuyang mga kakampi sa tuyang partner station sa DWKM 100.7, digdi po sa PBN TV5, mga kadamay sa DZOK 97.5 FM, asin sa tuyang mga pag-iriba sa City Hall kang Naga. Ini po ang sa indong kakamping Allen Rayondanga. Yan. Salamat po sa tuyang pagbisita sa kay Sermon Florendo sa bisita tangon niya na adlaw sa Naga Ngunyan. Salamat po maray sa pagginanyo. Hanggang sa susunod na Sabado sa programang Ang Naga Ngunyan.